Magandang araw mga kababayan. Ito po ang News That Matters at ating pag-uusapan dito itong post ni Jay Sonza mga kababayan na kung saan napatagpuan daw na unconscious itong si Tatay Digong sa kanyang detention cell dyan sa ICC sa The Hague mga kababayan. Pero bago tayo tumuloy dyan, munang kalimutan mag-share, like at subscribe nang sa ganun updated po tayo lagi dito sa mga balita sa ating bansa. Eto mga kababayan, ito nga po yung pinost ni Mr. Jay Sonza sa kanyang FB page. At kung gusto nyo ring makita, i-share ko lang po mga kababayan, i-type nyo lang po Jay Sonza fan, FB fan page. Ito po ang lumabas dun sa pinost niya na kung saan 2 hours ago na natagpuan nga daw itong si Tatay Digong na unconscious dun sa kanyang detention cell. Mga kababayan, ito po yung pinost ni Jay Sonza at titignan natin yung mga comments na syempre alam mo naman si Tatay Digong maraming nagmamahal sa kanya. Ang dami pong nagtatanong kung talagang okay po siya. Ito po yung mga nag-comment dito mga kababayan. Napakadami po, syempre mahal na mahal nila si Tatay Digong. At eto, titignan po natin mga kababayan. Yung mga nag-comment, dami po. Ayan po, Dear Lord Almighty, protect and save our Tatay Digong. Ayan po, Diyos na mahabagin, sana naway ligtas si Tatay si PRRD. OMG, Tatay BOK po, uuwi pa po kayo sa ating bansa. Lord, please protect our PRRD. Ang dami pong mga nag-comments mga kababayan na kung saan syempre concern sila sa ating mahal na dating presidente na kung saan maganda naman yun na dinulot ng kanyang gobyerno. Hindi yun naman katulad dito sa ating presidente na bangag na to na kung saan puro garapalan na lang, kakapalan ng mukha ang kanilang ipinapakita dito sa ating bansa na kung saan pinoprotektahan nila itong mga pandarambong nila, itong mga aso at mga aso nila, panay ang pagtatakip sa kanilang mga kabalbalan mga kababayan. Ito po mga kababayan, yung mga nag-comment, ang dami-dami po. Nakakagulat din po, nakaka-surprise din po na nakita ko lang. I-share ko lang naman sa inyo mga kababayan na ayan po, dami. Mga kababayan, alam nyo itong bangag na presidente natin, walang utang na loob po ito. Kasi ito po si Tatay Digong natin, siya na nga po yung tumulong at para mapalibing yung kanyang tatay, ito pa yung pinalit sa kanya mga kababayan. Na kung saan, diniretso na kaagad sa private plane itong si Tatay Digong natin na dumiretso dun sa The Hague. Violation po ng human rights to mga kababayan yung ginawa ni BBM na sobrang kabastusan na ito pa yung pinalit sa kabaitan na ginawa ni Tatay Digong sa kanya na nung tumatakbo siyang presidente, full support yung ating Tatay Digong. Which is nag-giveaway pa nga itong si VP Sara mga kababayan. Pero mga kababayan, sobrang kapal ng muka. Ito pa yung pinalit sa kanya. Dapat naman lang sana bilang respeto, pauwi niya na lang tong si Tatay Digong para naman po makain niya at makain niya yung mga gusto niyang kainin at may enjoy na yung kanyang buhay mga kababayan, di ba? Siya siyempre sa edad na ni Tatay Digong na mga 80 plus years old, dapat dito na lang siya sa Pilipinas para naman na-enjoy niya yung mga authentic Filipino foods na hindi katulad po dyan sa ibang bansa na kung saan hindi po masarap yung mga pagkain na hindi po hiyang ang ating presidente mga kababayan. Ayan po, ang daming nagko-comment, oh. Grabe ang garapalan ng gobyerno na to. Ayan po, mga kababayan. Pero heto po, mga kababayan, latest important news, statement from lead counsel, Attorney Nicholas Kaufman, in response to unverified online reports alleging that former President Rodrigo Roa Duterte was found unconscious in his room this morning. I would like to state in no certain terms that the information circulating on the internet suggesting that former President Duterte was found unconscious in his cell this morning is totally untrue. I have just spoken to him and he is stokily awaiting the judgment of the ICC Appeals Chamber in the matter of interim release. Ay, salamat po, Diyos ko Lord. Napakagandang good news po to mga kababayan. Itong grabe naman yun na pinost ni Mr. Jason sa nagulantang din ako sa nung pinost niya yan at buti na lang at nag-check ako dito sa FB page na ito po yung lumabas na latest na na sa Alvin and Tourism. Makikita niyo po yan na okay po yung ating presidente mga kababayan. So which is okay na okay ang Tatay Digong natin. So yung pinost po ni Jason na yan is nakita
na nakita na unconscious si Tatay Digong is hindi po totoo yan mga kababayan. So, very good po. Good news po yan mga kababayan. So, at least nakita natin yung mga worries ng mga nagmamahal dito at nagbibigay ng suporta sa Tatay Digong natin. At bilang pagsuporta pa rin kay Tatay Digong mga kababayan, patuloy po natin na ipagdasal na para makalaya na po yung ating mahal na dating presidente na mahal natin. Na kung saan talagang nakakamiss na rin po yung kanyang mga patawa, dapat na lang po talaga mabigyan na siya talaga ng interim release dahil nga po unfit to stand trial po si Tatay Digong. Ang ibig sabihin po ng unfit to stand trial is hindi na po siya katulad ng dati na malakas ang pangatawan, yung kalusugan niya ang iniintindi, pwede ho siyang mapauwi dito sa ating bansa. Yan po yung mga inaayos nila, yung mga kanyang legal counsel na sila Salvador Panelo, mga kababayan, na si Attorney Sal Panelo, yung mga kanyang lawyer, na inaayos po yung kanyang interim release na sana hindi na magtatagal yung ating mahal na presidente na makauwi na dito sa bansa natin mga kababayan. Na which is deserving niya naman na umuwi dito. Hindi katulad naman tong gobyerno na to na puro kabulukan yung mga at kakapalan ng mukha yung mga kanilang ginagawa na pagsisinungaling sa ating mga mamamayang Pilipino na patuloy nilang niloloko araw-araw mga kababayan. At nakita nyo naman yung ginawa nila na kabalbalan na dyan sa Cebu na napakadaming nawalan ng bahay dahil dito sa pagbaha at marami ring nawalan ng mga buhay mga kababayan. Grabe, ito yung talaga dapat na makulong itong administration na to, yung gobyerno na to. Ito yung talagang qualified na qualified. Pero mga kababayan, wag ho tayong mag-alala dahil kapag bilog ho ang bola, anytime kapag hindi na ho sila ang nasa administrasyon, babalik po yung karma sa kanila. Pwedeng-pwede ho sila dyan. Sila yung mapupunta dyan mga kababayan, believe me. Dahil sa ginawa nilang to, matindi po to. Worse dito sa history of the Philippine government. Yung mga ginawa nilang pandarambong pagnanakaw ng mga pera is sobrang po yun. Plunder po yun mga kababayan. So qualified na qualified po yan. Yan yun yung mga crime against humanity mga kababayan, yung mga kaso nila. So mga kababayan, sa mga lahat na nagmamahal po dito sa kay Tatay Digong natin, good news po, lahat ng yung pinost po ni Mr. Jason Sonza is yung natagpuan na unconscious daw po itong si Tatay Digong ay hindi po totoo mga kababayan. Na ito po yung latest na sinabi ni important news na galing po dito sa yung attorney ni Tatay Digong dyan sa Dahig mga kababayan, na walang iba kundi si Attorney Nicholas Kaufman. So everything is okay mga kababayan. Ipagdasal po natin si Tatay Digong yung maagang pagpauwi niya dito para naman po masaya yung kanyang lalong sumaya po yung kanyang pamilya mga kababayan. So mga kababayan, panoorin po natin itong si Mr. Harry Roque na panoorin natin dito sa video na to kung saan itong yung Polboronic video ni Bongbong Marcos mga kababayan. Eto na po. So ano pong naramdaman ko nung nagsalita finally si Amy? Well, I feel vindicated. Oh. I feel na tama lang po na linabas natin yung Pulveronic video na yan dahil kinakailangan na malaman ng taong bayan ang katotohanan Tama. kung ang presidente nga ay bangag. At bagamat ayaw pa rin niyang mag-hair follicle test hanggang ngayon, yung sinabi ni Amy Marcos na kumpirmado niya na matagal nang gumagamit ng cocaine at marijuana ang kanyang vindication, 100%. Kaya nga po hindi ko alam kung sasagot pa ako dun sa disbarment complaint na yan. Public knowledge na naman ang sinabi ng kapatid. At alam natin ang importansya ng mga video na nagpapakita na siya'y sumisinghot. O yan po mga kababayan, ito po ang news that matters. Okay po si Tatay Digong, wag po tayong mag-alala dahil nasa mabuting kalagayan po yung Tatay Digong natin. At magdasal-dasal na lang po tayo mga kababayan para makauwi na po itong tatay natin na para makasama niya yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas. At para naman po makain niya na rin po yung mga gusto niyang kainin mga kababayan para makabawi po siya. Mabawi niya po yung lakas niya dahil iba po yung pagkain dyan sa ibang bansa.
Ito po mga kababayan, ang News That Matters. Huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe para updated po lagi tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-iingat po kayo and God bless.